kung sakaling maging magulang man ako palang araw, siguro magiging mabait na ina ako para sa mga anak ko. Kasi po, ganun po yung magulang, yung nanay ko po sa amin. Sobrang bait niya po kahit na sobrang pasaway po kami. Siguro, magiging isang magulang na nagpapahalaga when it comes po sa edukasyon. Edukasyon po kasi, mula bata po ako, mga magulang ko po, palagi po nilang sinasabi na edukasyon po yung susi sa kahirapan po, susi po sa lahat ng bagay. Kasi ito po yung pinaka-importante po sa lahat. Sa bata pa lang po, hanggang sa bata pa lang po siya, kailangan po talaga natin turuan po ng maging responsableng tao po yung isang bata. And someday po, if magiging parents po ako, I would be responsible po and supportive mother po. Ganun po. Pero for me, kung magiging mother po ako future, doon po tayo sa mas gugustuhin ng bata kaysa po sa the way na ayaw natin kasi magre-rebelde. Doon po nag-start yung rebelde. Then, ako ano man yung gusto nila in a good way, I would be there po. Kasi hindi naman po tayo pwede na humarang ng po porket tayo po yung bumuo sa kanya. Kasi na parents po tayo, which is magiging supportive lang po tayo, hindi natin sila pagbabawalan sa gusto nila. Pero nandun po tayo sa good, gagabayan naman natin sila kung hindi man sila nasa tamang way. Ganun lang po. Kasi ako po yung type na parang gusto ko po yung magiging anak ko is hindi ako mahigpit sa kanya. Pero yung hindi naman sa totally hindi mahigpit pero may paggabay po sa kanya. Yung parang pwede ko po siyang hayaang lumabas-labas lang. Ganun po. Kung gusto niya po pumunta ng mall, sige po, papayagan ko po. Pero syempre, meron po tayong mga restrictions din po na pag sa ganun po. No? Sa akin po kasi before, hindi po ako yung open sa magulang. Siguro para sa akin, yung po yung need mabago. Kailangan maging, mas magkaroon ng interaction yung parent and yung child. Para syempre din maging open if may problema man, yung anak nila, yan. Siguro po yung pagiging maintindihin po nila, yung mag-open na po yung bata, hindi po agad iinit yung ulo. Parang iintindihin muna nila yung situation ng mga anak nila bago sila gumawa ng hakbang or magsabi ng kung ano mang bagay sa anak nila. Kung magiging parents po ako someday, siguro po ako yung tipong parents na strict. Kasi ano po, pinalaki po ako ng parents ko na strict. Tapos nang dahil po doon, naging matino ako. Hindi po ako yung katulad ng ibang bata na sutil, sumusuway sa magulang. Hindi ko po kasi masasabi kung mahalaga po yun kasi may mga times po kasi na kailangan natin ng limit. Kasi po nang dahil din po sa pagiging overprotective, mas malala pa po yung magiging anak mo. Ano po, para maging mas maganda po yung relasyon namin sa bahay at kung sakali may problema siya, pwede niyang i-open up sa akin, hindi siya may ilang. Most of the time ngayon kasi yung mga iba kasing kabataan kaya napapadala sa paglabas kasi wala silang nakakasama sa bahay or wala silang napagsasabihan. Positive parenting. Ito ay nakasentro sa pagpaparamdam sa anak ng pagmamahal at pagpapalaki sa bata sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang loob at pagtuturo. Natuklasan na ang mga batang pinalaki sa pamamagitan ng positive parenting ay mas maayos ang mental health at mabuti ang pakikitungo sa ibang tao sa kanilang pagtanda. Pero ayon sa Biblia, papaano kaya maging mabuting magulang? Yung mga mapagpayapa, ibibilang yun ang mga anak ng Diyos. Halimbawa, may nag-aaway, payapain mo. Ang ibig sabihin ng mapagpayapa, sabi nga sa English, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Mapalad ang mga mapagpayapa, tatawagin silang anak ng Diyos. Pag may nag-aaway, anuhin mo, payapain mo. Yung isang magulang dumating yung anak niya umiiyak. Bakit ka umiiyak? Sinuntok ako nung kaibigan ko, nung kalaro ko Halika, suntukin mo rin Yung anak niya, tinuturuan ng basag ulo. Kung ikaw ay mabuting magulang, baka may kasalanan ka, anak. Inagaw ko lang naman yung laruan niya Kailangan pala talaga kang kagalitan kayo. Huwag kang mang-aagaw ng laruan. O, halika, makipag-ayos ka dun sa kalaro mo. Dapat mapagpayapa ka. Unang-una mong turuan yung anak mo. Merong magulang, makaanak,
Kahit mali yung anak niya, yung kapwa niya pa rin ang mali. Hindi ganon. Dapat lalagay tayo talaga lagi sa hustisya, sa katarungan. Kahit anak mo, pag mali, tuturuan mo siya ng tama. Papayapain mo, kasi kalalakihan ng anak mo yung mabuting bagay na yon. At magiging anak siya ng Diyos.